splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice.
So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. I see the morning sun and all its glory, greets the day with hope and comfort.
do. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. Lord, your love so divine, with your grace made it mine through your Son. And at the end of each day, I would give thanks and pray to you alone, to you alone. Lord, I tell you gladly that I love you. Jesus, I tell you, there's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Lord, your love so divine, with your grace made it mine through your Son. And at the end of each day, I would give thanks and pray to you alone, to you alone. Lord, I tell you gladly that I love you. Jesus, I tell you, there's no one else above you. You fill my heart with gladness, you take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Thank you, Lord. Great
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. You are the one
hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own, here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are
Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Yan na po bang excited nyo? Kulang pa, palakpak pa po sa Panginoon. Praise the Lord. Sumigaw tayo ng praise the Lord. Praise the Lord! At hallelujah! And ready na tayo para purihin ang ating Panginoon. Sino po sa inyo dito ang pumunta sa church na mayroong baong pag-asa at pagmamahal? Ayan. Taas po ang kamay. Ayan. Lahat po tayo. Alam niyo po, minsan tanungin natin saan ba nanggagaling. Nawawala ba yung boses ko? Saan ba nanggagaling yung pag-asa na yan at pagmamahal na yan? Di ba? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen? Sa salitang Tagalog po, at hindi tayo nabibigo. Tama po ba? At hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? So meron po tayong na-receive na isang regalo. Yun po ang banal na Espiritu. At sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ibinuhos po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Amen? Yun po yung picture. Kaya sa umagang ito po, confident tayo na ang puso natin ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya this morning, let's recognize the presence of the Lord. Let's sing beautifully to Him. Ibigay natin yung best natin sa Kanya. Let this Sunday be remembered na binigay mo ang best mo para sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan ulit natin ng malakas ang ating Panginoon. He deserves the glory and honor. Let's sing this song, the Lord's Prayer. Let's remember God's goodness. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power
Forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory The Lord is here, amen? Kasama natin ang ating Panginoon. And so this morning, let's give Him all the glory that He deserves. Heavenly Father, we recognize Your presence in this place. Thank you so much for all the things that You've done in our lives. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay Niyo po sa amin at pina-experience Niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa church na ito kung saan nagkakaroon kami ng pagkakataon na umawit ng mga awitin na which reminds us of Your love and faithfulness. Father, this morning we pray for the worship team. Anoint their voices, their instruments, and most especially, Panginoon, ang kanilang mga puso. I-anoint mo po, Panginoon. Itama mo ang kanilang mga puso. Ihanda mo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang magbigay o mag-present sa iyo ng mataas na uri ng pagsamba. At even kami, Panginoon, na aawit kasabay ng worship team, make our hearts very excited to sing you songs, Panginoon. Because, Lord, we prepared for this day. We prepared to meet you this day because you are the only one that we need, Lord. In your presence, we are complete. In your presence, we have everything we need. And so this morning, Lord, very excited kami to meet you. Lord, you are the one na kailangan namin, Panginoon. And this morning, we also pray for the messenger, Lord. Father, fill me with your boldness, power, Lord, and your truth. And even, Lord, fill me with humility as I deliver your word, because we believe that your word strengthens our faith. And even, Lord, your word comfort those who are weary, who are anxious, Panginoon. Your word comforts us and sustains us. Lord, we also pray for the people joining us online. Bless them as well, wherever they are right now, Lord. They wanted to praise and worship you. May you honor that heart that wants to worship you, Panginoon. And we also pray for our brothers and sisters in Bulacan. Bless them as well as you bless us in West Camias. Thank you so much, Father. We declare that you are here. Kasama ka namin sa mahabang panahon at hindi mo kami iniwanan. And because of that, you deserve all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, clap your hands to the Lord. Feel His presence. Let us welcome the presence of the Lord in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Hallelujah. Let's welcome the presence of the Lord. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Shout it aloud. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Yes, so good. Sing it. We welcome you with praise. We welcome you
for you. We are here for you. Hallelujah. Let your breath come from heaven. Yes, Lord. Fill our hearts with your light. We are here for you. Come on, sing it. Say it to the Lord. We are here for you. To you our hearts are open. Nothing here is hidden. You are our one desire. You alone are holy. Only you are worthy, God. Let your fire fall down. Let us shout, shout. Be your anthem, your renown. Fill the skies. We are here for you. Yes, Lord. We are here for you. Come on, let's sing this with all our heart. Let your word move in power. Let what's dead, it's come to life. We are here for you. Yes, Jesus. We are here for you. To you our hearts are open. Nothing here is hidden. You are our one desire. You alone are holy. You are worthy, God. Let your fire fall down. Let's sing this. To you our hearts are open. Nothing here is hidden. You are our one desire. You alone are holy. Only you are worthy, God. Let your fire fall down. One more time, say it to the Lord. To you our hearts are open. Nothing here is hidden. You are our one desire. You alone are holy. Only you are worthy, God. Let your fire fall down. Oh, let's welcome our God. Feel His presence in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. Let every heart adore. Let every soul awake. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. Let every heart adore. Let every soul awake. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you. Come on, sing it. We welcome you. Shout it loud. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. Let every heart adore. Let every soul awake. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place today. Hallelujah. Come on. Clap your hands to the Lord. Let's welcome His presence in this place. Feel His presence. Woo! Come on, let us continue to praise the Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Let us sing and dance. For the Lord is good. He is great, amen.
Hallelujah. Let us sing this with all our heart. Declare blessing. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Woo! Hallelujah. Let us bless the name of the Lord. Let us sing this together. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Hallelujah. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Sing it. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Come on, Sumigaw. Woo! Hallelujah. Let's declare this. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. woo! Hallelujah. Let us proclaim this. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Go on, sing it. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Declare it. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Woo! O Ancient of Days. O Ancient of Days.
highest form of praise today, Panginoon. For you deserve to be praised and worshiped in this place. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness in our lives. Thank you for your faithfulness, O God. As we continue to worship you, Lord, prepare our hearts, open our hearts to receive the Holy Spirit, O God. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Sing this with all our heart and make us a prayer. Lord, we need your grace, hallelujah, and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let us sing this with all our heart. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory.
to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Come on, sing it. Let your rain fall upon me. Oh, Jesus. Let your rain fall upon me. Sing it to the Lord. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Yes, Lord. Let your rain fall upon us, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Come on, sing it to the Lord. You are beautiful beyond description. Yes, oh God. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who
praises to I stand in awe of you. Holy God, true, all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hallelujah! Come on! Praise the Lord! Clap your hands to the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you for your faithfulness in our lives. We bring you back all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Sino po sa inyo dito ang na-bless sa ating praise and worship? Taas ang kamay. Amen. Talaga pong ako personally, naramdaman ko that we were singing as if we are one together. And then we are very excited to sing to the Lord. Tayo parang, alam niyo yung pakiramdam na sama-sama tayong umaawit. Lahat po tayo ay naunawaan yung kahulugan nung inaawit natin. Kaya iba po kasi kapag naintindihan mo yung kahulugan ng inaawit mo, mas nagiging emotional ka, mas marami kang na flavor or color ika nga pagdating po sa pagsamba. Amen po ba? Lahat po ba tayo na bless? Amen. Ayan. Ang pag-aaralan po natin sa araw na ito, yung title po is Outpouring of the Holy Spirit. Sa Holy Spirit, wind, fire, and living water. At yung text po natin as read by Brother Jet was taken from Isaiah chapter 32 from verse 15 to 20. Alam niyo po, sa buong buwan ng Hunyo o June, ayan, ang tinatalakay po natin dito ay the Holy Spirit. And it coincides as well with what's happening in the Philippines po, na pag every June, ito yung start ng pag-ulan. Amen po ba? So, halimbawa po ako, habang nagdadrive ako, tapos umuulan, nakikita ko yung ibang tao na hassle sila, di ba? Mas, sa atin kasi sa Metro Manila, pag umambon lang, traffic agad, di ba? So, marami kang mapapansin habang nagdadrive ka. But one thing that I find beautiful kapag nagdadrive po ako is when I see yung mga halaman. Feeling ko po kasi yung mga halaman, masasaya sila pag umuulan. Parang they're dancing and they were longing for rain. Parang nanonourish sila. Parang feeling ko pag dumadaan ako kunwari sa may White Plains na maraming mga doon, halaman doon, mga bulaklak. Pag umuulan, feeling ko talaga ang sasaya ng mga halaman. So mas nag-enjoy ako sa pagdadrive habang nakikita ko tong mga ito. So the Holy Spirit and rainy season, pinagko-connect po natin. So habang nagsisimula ang tag-ulan sa Pilipinas, makikita natin ang makapangyarihang pagbabago din. Kasi pag dumating ang June, galing po yan sa buwan ng Mayo, Marso, di ba, na sobrang tag-init. So nagkakaroon ng mga pagbabago. Ang tuyot at bitak-bitak na lupa ay lumalambot. Sa malakas na buhos ng ulan, ang mga tuyong bukirin ay nagiging luntian. Kapag pumunta po kayo sa probinsya, ang ganda din po ng tanawin kapag umuulan. Ang sinasabi ko po dito, umuulan, hindi po bumabagyo. Ayan, umuulan lang. Ang mga halaman ay parang masaya at muling sumisigla. Ang mga ilog ay umaapaw sa tubig na nagbibigay buhay. Yan, pumunta rin ako sa this week po, late this week, I also went to Iligan City. At na-witness ko po yung Maria Cristina Falls. Sobrang ganda ng Maria Cristina Falls. At si Pastor Alfred nga nag-comment pa. Sabi niya, saan yan, Dren? Parang sa New Zealand, ganyan. Switzerland. So napakaganda po ng mga bagay na ginawa ng Diyos at mas malalo kang ma-amaze
na nakita nyo po in person, hindi lamang po sa picture. Iba po kasi yung pakiramdam pag actual experience. Ganon din po sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang po nanatiling nagbabasa ka ng Bible, pero yung mga katotohanan, yung mga pangako, pag-iingat, blessings ay nararanasan mo. Amen? Iba po yung sa isang Kristiyano na nakikinig lang. Sa isang Kristiyanong nararanasan niya ng actual. Amen po ba? Kaya makukumpara mo po, pag nakita ko yung Maria Cristina Falls, nung elementary pa lang ako nakikita ko na sa mga textbooks, doon ko lang nakikita, after 38 years. Diba? Doon ko lang nakita ng in person ang Maria Cristina Falls. Ang dating tuyot at walang sigla ay muling nabubuhay at namumunga. Amen? Just as the rain revives the land, the Spirit revives God's people. Amen po ba? Kung paanong binubuhay ng ulan ang lupa, gayon din binubuhay ng Espiritu ng Diyos ang kanyang mga mamamayan. Amen? Tayong mga Kristiyano, mananampalataya. Again, just as the rain revives the land, the Spirit revives God's people. At tayo po yun. Ang binasa po kanina ni Brother Jet is ang context nun ay Isaiah 32. Ayan, kilala niyo naman po si Isaiah, di ba? Nababanggit sa church natin. Saan po siya? Sa New Testament or Old Testament? Yan tayo Siyempre sa Old Testament siya. Maging familiar tayo dyan. Si Isaiah, si Propeta Isaiah, ay mababasa po natin na bahagi po yun ng libro na yon sa aklat po ng Old Testament. So ang text po natin sa umagang ito ay kinuha natin sa Isaiah 32. And it is set during a time of spiritual, political, and social decline in Judah. Alam nyo po, pag binasa nyo yan, gusto ko maging familiar po kayo and very particular po kayo sa word na Judah. Ito po kasi, ang Judah, hindi po yan yung tinutukoy niya yung buong Israel. Okay? Naalala niyo po ba yung mga hari ng Israel? Sino-sino yon? Sino yung unang hari? King Saul. Amen? Sino sumunod na hari? Si David, King David. Kilala siya bilang the man after God's own heart at siya rin yung naglagay sa Jerusalem bilang capital ng Israel. Amen? Sinong sumunod? Si King Solomon. Amen? Kilala sa pagkakaroon ng matinding quality ng wisdom, mga construction, ganyan. And he was also the king known to build the first temple. Amen? So, nung panahon ng tatlong hari na yon, ang Israel ay united. Isang bansa. Amen? Subalit, after ni King Solomon, nahati na ang Israel. Naging Northern Kingdom, naging Southern Kingdom. Dalawa. Kasi may pagre-rebelde. Ayan. Sa Northern Kingdom, ang tawag nila doon Israel. Sa Southern Kingdom, ang tawag nila ay Judah. Gets po natin? So, ang Isaiah 32, hindi po niya tinutukoy yung buong Israel. Ang picture dito ay yung Southern Kingdom na tinatawag ding Judah. Clear po ba? At ang pangyayaring ito ay nangyari more or less 700 years bago po ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw po ang picture kung kailan ito nangyari. So, the first part of the chapter, yung verse 1 to 14, hindi na po binasa ni Brother Jed, speaks of judgment due to corrupt leadership. Nabanggit yung corrupt leadership and complacent people. Ibig sabihin, ang unang bahagi ng kabanata from talata 1 to 14 ay nagsasalita tungkol sa hatol ng Diyos dahil sa tiwaling mga pinuno at sa pagiging reklamador ng mga tao. So pag binasa po ni Brother Jet 1 to 14, ganun nyo po yung story. But verses 15 to 20 shift the tone. A prophetic vision of restoration hinging on the outpouring of the Spirit. Sa Tagalog po, pero sa talata 15 hanggang 20, nagbago po ang tono. Ipinakita ang pangitain ng muling pagbangon na magsisimula sa pagbuhos ng Espiritu ng Diyos. Ayan po ang story. Alam niyo po sa Biblia, may mapapansin po kayo, maraming story sa Bible na may pattern.
na merong gulo, may kaguluhan, may corruption, pero darating ang point na mag-i-intervene ng Diyos at magkakaroon ng kaayusan. Makikita niyo po yung mga patterns na yan sa Bible. Kaya po, pag magbabasa po kayo ng Biblia, ma-excite po kayo kasi hindi po siya boring story. Napaka, dynamic, ang daming movements. Talo pa po yung mga writers sa mundong ito kung paano ikwento ang isang istorya, buhay ng isang tao. Ma-excite po kayo. Marami pong istorya sa Bible na hindi lang po mapupulutan ng istorya, pero you will be very excited to read those stories. In other words po, in Isaiah 32:15 to 20, reminds us that when the Spirit is poured out, wilderness are turned into abundance, chaos into peace, and despair into hope. Pinaalalahanan tayo ng Isaiah 32:15 to 20 na kapag ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu, ang ilang ay nagiging sagana, ang kaguluhan ay nagiging kapayapaan, at ang kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng matibay na pag-asa. Amen po ba? Amen. So this morning, we will explore how the Holy Spirit moves. And He moves in terms of, He acts like the wind, and the wind revives what is lifeless. The fire, purifying and empowering, and the living water, sustaining and refreshing. Isa-isayin po natin ito kung paano po nagmo-move ang Holy Spirit and acting like the wind, the fire, and the living water. Minsan nga nag-joke ako kay Efren kasi noong ginagawa ko to, yung preaching, pina-finalize ko na, nag-scroll ako sa Facebook. Kapag minsan na-stress ka, scroll ka lang, lumalabas yung mga Encantadia. So, brilyante ng hangin, brilyante ng apoy, at brilyante ng tubig. Sabi ko, yun kaya yung gawin ko dito. Wala lang yung brilyante ng lupa. Ayan. So, na-amaze ako na, medyo swak dun sa pagpasok ng Encantadia. In fact, sabi ko dun sa, may kasi ako, graphic artist, na gumagawa ng mga, ko sa title. Gawan mo nga ako ng Encantadia something na, related dito. So, yun po, nakakatuwa, kasi nag-coincides with, Encantadia na, ang the Holy Spirit have this power like the wind, the fire, and the living water. Ayan. So number 1, the Holy Spirit as the wind. So pag ganun po, ibig sabihin nun, breathing new life and there's revival. So pag wind, ang dinidescribe sa Biblia, nagkakaroon po as the Holy Spirit, nagkakaroon po ng bagong buhay, ang isang bagay na patay na o isang bagay na sobrang tuyot. Ayan. Sa Ezekiel 37:9, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, hangin, umihip ka mula sa 4 na dako at hipan ang patay na ito para mabuhay. Nakikita niyo po yung role ng the Holy Spirit. There's dryness, there's death, and yet when there's Holy Spirit, life, there's new life. The Spirit is like the wind, invisible but unstoppable, bringing new life where there was once death or dryness. Ang Espiritu ay parang hangin, hindi nakikita, pero hindi mapipigilan. Nagdadala ng bagong buhay sa dating tuyot o patay na lugar. Gusto pong i-share sa inyo na ito po yung sa mga kabataan. The Lord found a way to revive the youth sa church natin. In fact, alam ko yung naging story dahil bahagi pa ako ng mga kabataan at for some time na into yung mga activities natin for the youth. At napansin ko na sila Kuya Mon, sila Brother Joji, nag-insert sila ng idea na ba't hindi nyo revive? Kami naman, dahil pa namin ginagawa, busy pa kami, ganyan. Pero yung dalawang yun, ang kukulit, sobra. Kahit saan kami pumunta, sinusundan kami. Jet, Aldrin, ganyan, hanggang sa, sige na nga. Diba? Gawan natin ang paraan. Until such time that the Lord moves in our hearts. We understand the vision, si Pastor Alfred din, talk to us, and we look at what we can do. We ask the Lord for help.
at nagkaroon nga ng mga bagong leader sa youth, nagkaroon ng pagpaplano, nag-spend ng time, in-execute ang plano, hanggang sa isa sa mga to, yung panahon na to is yung nagkakaroon na ng small group ang mga kabataan. Amen? Amen. Alam mo, nakakatuwa kasi mahalaga sa Diyos ang mga kabataan. At ang Diyos ang magbibigay ng mga pangarap sa mga kabataan. At ang Diyos din ang maggagawa ng paraan upang matupad ang mga bagay na to. Ako po personally, naranasan ko na pagpalain ng Panginoon mula kabataan ako. At napakahalaga po para sa isang kabataan na lumalaki na kasama ang Diyos. Amen? So, sa picture na ito, natutuwa ako na the Lord has again revived the youth. Amen? At ang youth ay continue na mag-i-invite pa ng mga kabataan, gagawa ng mga programa ito ay para sa Panginoon. Amen? Hindi ito para kay Pastor Alfred o sa akin o kanino man. Alam namin lahat na nandito na ginagawa namin to para sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos sapagkat may maganda siyang plano para sa atin. At nakakatuwa kasi may programa talaga siya para sa mga kabataan. Amen po ba? So, key lessons, all renewal begins with God, not human reform, but divine transformation. So, yung mga renewal po, revival po, ito po ay nanggagaling sa Diyos. Kung nakita nyo po sa church, ito po ay pagkilos po ng Diyos, hindi dahil interest lang po namin o gusto lamang po namin. Kapag ganun po ang nangyari, interest lamang ng tao o gusto mo lang o kaya gusto mo lang magpasikat sa iba na magaling ka, hindi ka po magtatagumpay. Amen? Pero pag ang Diyos ang kumilos, ang nanguna at ginamit ka by grace. Alam niyo po yon? Pag may pagkilos ang Diyos, may programa ang Diyos, pumipili ang Diyos, at pinili ka, hindi mo na talaga deserve. Di ba? Pero pinili ka pa rin ng Diyos through grace. Nahabag siya sa'yo at gusto niya maging bahagi ka ng programa niya. Amen po ba? Ang sarap po ng pakiramdam na yon, na may magandang programa ang Diyos, tapos pinili ka niya. Amen? And that's why you have to be very humble. Kasi hindi ka naman talaga karapat dapat isama doon. Pero sinama ka pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya walang room para magyabang o magmalaki. Ito ay gawain ng Diyos at lahat ng glory ay sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. We cannot manufacture spiritual revival. Ibig sabihin po, hindi mo mapipeke na na-revive ka, ganito ka na, nagbago ka. Pwede mo kasing sabihin yun, pero pwedeng peke lang yun, hindi totoo. Amen? Pero ang totoong spiritual revival, nararanasan, nararamdaman, may bunga. Amen? May magandang bunga. At meron itong lakas na ma-attribute lamang sa Diyos. Ibig sabihin po, pag may nakita kayong magaling na tao, nakikita nyo, behind that person is God. Amen? Pero pag nakita nyo magaling yung tao at mas nag-focus kayo dun sa tao na yun, hindi yun galing sa Diyos. Amen? Kasi dapat, kapag may magaling, ma-attribute mo yun sa Diyos. Amen? Makita mo ang Diyos doon. Halimbawa, pag yung worship team, ang ganda nung, mataas talaga ang uri ng pagsamba. Nagalingan tayo sa kanila, na-amaze tayo. And yet, at the back of our mind, we know it was God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayon, marunong na yung mga mata natin tumingin. Amen? Hindi na yung superficial, unang layer lang. But we know there's a higher level behind it. At ang yun ay ang ating Diyos. Amen po ba? At alam niyo po, hindi yun matatago. Mararamdaman po natin yun. Kapag meron tayong kapatid na kilalang kilala natin, tas nagbago siya, naging masigasig siya sa paglilingkod sa Panginoon, alam natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay niya. Amen? Amen. So we must seek the outpouring of the Holy Spirit. Para ma-revive po tayo, kailangan po nating isik yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Key lessons as well, ang sabi po sa Isaiah sa text natin, when the Spirit comes, the wilderness becomes fruitful.
So ibig sabihin ito yung lugar, ito yung sitwasyon ng buhay natin, maging personal man yan, pamilya mo sa church or sa mga bansa, nagiging fruitful yan dahil sa Holy Spirit. Ang ilang ay nagiging mabunga. Nagiging mabunga po ang ating buhay. Even the already fruitful field becomes a forest, a picture of supernatural abundance. Kahit po ang mabunga na ay nagiging masagana palalo. Amen? Kaya po pag bless ka, hindi pa po pala doon natatapos ang lahat. Pwede ka pang i-bless ng Panginoon. Alam niyo po ba yun? Ibig sabihin po, ibang level talaga. Kailangan dumating po tayo dun sa level na gano'n na alam po natin na blessed po tayo, pero hindi pa po pala tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang plano para sa atin at lalo pa po tayong sasagana. Imagine nyo po yun, wilderness, desert, naging fruitful siya na field. Amen? Tapos yung fruitful na field, blessed na, naging forest pa siya. Mga kababayan, napaganda po ng picture na yun. Yun po ang intensyon ng Diyos sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na manatili tayo dun sa desert experience. Gusto niya maging fruitful tayo. At hindi pa natatapos dun. Gusto niya maging forest. Amen? Napunta na po ba kayo sa kagubatan? Kung gaano kadami po yung mga puno doon at mga halaman, mga ibon. Yun po ay talagang blessed na blessed sa gana. Amen. Yun po ang plano ng Diyos para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, yun ang plano ng Diyos para sa'yo. Parang ayaw nyo po. Pag gusto nyo pong sabihan ng isa't isa. Amen. Yun po. Kailangan nyo, sa akin, alam nyo po, panghahawakan mo yung ganong katotohanan kapag malalim ang relasyon mo sa Diyos. Yung mga katotohanan na ganito, hindi po yan basta-basta na-accept. Pag hindi po, ang tawag doon yung soil ng puso mo, yung lupa, yung soil ng puso mo ay hindi healthy. Amen? Yung mga katotohanan na ganito, na nanggagaling sa Diyos at binabato, tapos pumapasok sa puso, yun po yung mas nakikinabang ang pusong may matinding relasyon sa Diyos. Amen? Kasi yung tao na yun, i-embrace niya yun. Kasi totoo yun eh. Amen? Pero kung mababaw pa ang relasyon mo sa Diyos, nagdududa ka pa sa mga katotohanan na tinatapon o inahagis sa'yo. Kaya ang kailangan mong gawin is pagtibayin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kasi sayang. Sayang ang mga katotohanan na ibinabahagi sa'yo, hindi mo masyadong ini-embrace, di mo niyakap, di ka nag-amen, di ka nag-yes. Kasi, una, baka hindi ka naniniwala. Pangalawa, nagdududa ka pa. Pero ang isang Kristiyano na nakaranas ng maraming experience sa Panginoon, blessings, pagsubok, lahat, halo-halo. Halo-halo. At nakita mo na kumilos sa iyo ang Diyos pag sinabi ng isang preacher, ng isang messenger o ng kaibigan mong mananampalataya, alam mo ang plano ng Diyos sa iyo, disyerto ka lang sa umpisa, pero gagawin niyang fruitful field, gagawin niyang forest. Sabi mo, yes, amen. Kasi naranasan mo eh. Ang hirap magsabi ng yes kung hindi mo naman naranasan. At ayaw mong maranasan. Amen? At gusto mong maranasan. Halimbawa ako, bless ako. Ganito na lang ba? Hindi. Ang sabi ng Diyos, meron pang higit dyan. Amen? So pag sinabing ganun, excited ako, yes! Gusto kong maranasan yan. Yan, kapatid, ay kung tumitibay na ang pananampalataya mo sa Diyos. O baka naman, pag Sunday, attend ka lang. Sayang. Sayang, mga kapatid. Ang effort na pinupunta mo sa church, uma-attend ka lang just because of responsibility, just because magpapakita ka lang dito for attendance, just because nasanay ka na lang umattend ng church, sinasayang mo ang oras mo. As in, sayang. 52 weeks in a year. And yet, hindi ka nag-effort na i-develop ang relasyon mo sa Diyos. 52 weeks of the year ang sinayang mo, kapatid. Amen? Pero kung ikaw, nagpre-prepare ka, nag-aayos ka,
Alam mo, may mga palpak ka din sa buhay, and yet excited ka pumunta doon sa church para marinig ang mga katotohanan na gustong irigalo sa iyo ng Diyos sa araw na yon. Lalago at lalago at lalago ka. Amen? Sa maraming aspeto ng buhay mo, hindi lang spiritual, hindi lamang emotion, hindi lamang social, even financial, mga kapatid. Amen? Kasi holistic ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sapagkat siya ay mabuti. Amen? Amen? Amen. Now, let's talk about the Holy Spirit as the fire. Meaning kapag fire, purifying and empowering our mission. Sabi sa Matthew 3:11, kayo'y binabautismuhan ko sa tubig tungo sa pagsisisi, ngunit ang dumarating sa hulihan ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi nga ako karapat-dapat magdala ng kanya mga sandalyas, babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Ang nagiging role po ng Holy Spirit as the fire is fire removes what is not pure. Amen? Pag fire na po ang pinag-uusapan, nire-remove po neto what is not pure. Next slide yon. It also burns away sin. Ibig sabihin, ayaw kasi ng Diyos yung may makitang kasalanan eh. Ayaw niya yun. Gusto niya 100% na maayos. Amen? Ang apoy ay nagbibigay din ng tapang. Fire gives courage at pinupuno ng banal na Espiritu ang puso ng sigasig para sa gawain ng Diyos, or the Holy Spirit fills hearts with passion for God's work. Gusto ko pong i-share sa inyo ang picture na to ni Kuya Joji at ni Ate Cheche. Ayan. Alam nyo naman po, si Brother Joji, ang kapatid natin, ay in-install ng church bilang bagong head ng evangelism ministry. At personally ako po natutuwa sapagkat kilala ko yun si Kuya G eh. Hindi pa siya nag-aasawa, doon pa kami sa Tan Building, ayan. Makulit yan eh. Tapos pag binigyan mo yan ng responsibility, umaayaw yan. Kahit nga prayer for the Israel, Philippines, huwag na ako bro. Huwag na ako. Kaya nagsimula kami ng ganyan ni Brother Joji. Amen? Tapos darating ang araw na to, pambihira. Diba? It's a miracle. It's a miracle. At ang kumilos sa kanya ay ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Para sa isang taong laging umaayaw sa responsibility at dumating sa panahon na tatanggapin niya to wholeheartedly, it was God who moved in his life. Inalaw ng Diyos na marami siyang maranasan at inalaw ng Diyos na magpakilala pa ang Diyos sa kanya ng mas malinaw. Amen? Tatanggapin mo, ang responsibility po hindi madali effort, pera, lahat po. Pero bakit mo tatanggapin ang ganong isang responsibilidad? Ang maglingkod sa Diyos ay higit pa sa lahat ng bagay na yon. Kaya kaya mong kunin, i-grab yung responsibility na yon. Amen? And sila Ate Che is a good example for all of us na ang mag-asawa ay pwedeng mag-support with each other sa ministry. Hindi kailangan mag-away. In fact, kapag mag-asawa pala, kailangan you support each other in the ministry. Amen. You stand with each other para sa Diyos. Amen. And at the same time, hindi po ibig sabihin na nasa ministry ka, hindi ka na magtatrabaho o wala ka ng negosyo. Amen. Pwede pong pagsabayin. Amen. Hindi po, pag nag-decide ka na mag-ministry, yun na lang yung gagawin mo, kapatid. Pababayaan mo na yung pamilya mo, hindi. Kasi narinig ko yan dati. May narinig ako minsan. Ayaw niya yung asawa niya na magkaroon ng ministry sa church because natatakot siya na mawalan na ng panahon ang asawa niya sa kanila. At mababawasan yung kinikita ng asawa niya para sa pamilya niya. Nung naririnig ko yung mga bagay na yon, ganun ba talaga yon?
Di ba pag bata ka, syempre, pag narinig mo yung mga ganong usapan, nagtataka, ganun ba talaga pag naglilingkod ka sa Diyos? Yung sakripisyo, pipiliin mo yung ganon, tapos wala ka ng pakialam sa ibang bagay ng buhay mo? Ganun ba yun? Umiikot-ikot sa mind ko yun. Tinatry kong maintindihan. Ganun ba yung gusto ng Diyos? Gusto niya ba maghirap yung mga naglilingkod sa Kanya? Na ang sipag-sipag sa church, pero paglabas ng church, walang makain, nangungutang, walang trabaho. Ganun. Alam niyo yung kapag bago kang Kristiyano, yung mga ganung tanong. Pero I'm thankful to the Lord that He removed that kind of mindset because I see many people who prove otherwise. Amen? And sila Ate Che, sila Brother Joji, proves that as well. Amen? Na kaya mo maging masigasig sa ministry, kaya mo panghawakan ng isang ministry na kahit dati ayaw mo, dati ayaw mo kasi syempre kukuha ng time yan eh. Mga kapatid, pag nasa ministry ka, time, pera, effort, plano, mag-iisip ka. Minsan bago ka matulog, mag-iisip ka pa ng mga plano-plano. Lahat ng yun ay mawawala kung hindi mo tatanggapin yung ministry. Pero, tinatch ka ng Lord eh. Diba? Na sabi nga nila, count the cost. You have to count the cost. And you have to count the benefit. The benefit of serving the Lord always outweighs the cost. Amen? And so, it is a smart decision to serve the Lord. Amen? It is always smart. You are intelligent person when you serve the Lord. Amen? Napakatalino mo. Pinaglilingkuran mo ang hari ng mga hari na pwede magbigay ng lahat ng mga kailangan mo, higit pa sa inaasahan mo. Amen? So, you are a smart person. Amen? Amen. Second po, another picture, and I'm very proud, si Jet. Nakasama namin si Jet sa mahabang panahon. Itong si Jet, ayaw din. Ayaw maglingkod, kahit encourage. Chat na kami ng chat. Alam mo yung parang, encourage. Ayaw talaga. Walang Facebook. Pipilitin mo pang mag-messenger. Ayan. So si Jet po, marami nangyari sa buhay niya. I will not disclose it with you. Hayaan ko siya magkwento ng buhay niya in the future. Marami nangyari sa buhay niya. And yet, dumating ulit ang pagkakataon na tinatch ng Lord ang puso niya. Bumalik siya sa church. Yun pala, bibigyan siya ng trabaho. Amen? Amen? Alam mo yun? Napakatyaga ng Diyos. Ang tyaga-tyaga ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang tigas-tigas ng ulo natin, pero napakatyaga niya. Napakalalim ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Sobra. Kahit may nagawa ka before, pag tinatch na ng Lord ang puso mo, at the right time, you will flourish. Amen? You will grow. You will thrive. There was a time na tawag dito, inaano namin si Jet na mag-lead sa youth, ayaw niya, baka hindi ko kaya, ganyan-ganyan. Pero nag-pray siya sa Panginoon, kinonsulta niya ang Panginoon, hanggang sa dumating ang araw, siya na yung head ng youth. O, di ba? Ang galing. Tapos, nagkaroon tayo ng tawag dito, Songs of the Redeemed. Ako yung host. Solid ako na host ako ng araw na yun. Nasa mind ko na yung mga gagawin ko. Bilang something may nangyari. Hindi ako pwede sa araw na yon. Nag-isip kami ng mga options, syempre, di ba? Gagawa ka ng paraan. Ang naging option, si Jet. Bago pa yung araw na yon, nagsabi na sa akin si Jet, sa mga kwentuhan namin, pastor, sa mga kainan namin, coffee, ganyan. Alam mo, Kuya Dren, sa trabaho namin, gusto ko lang nagsusupport lang ako. Tapos iba yung nagpe-present, iba yung nasa stage. Gusto ko mag-shine sila. Ganun siya eh. Support, siya eh. Tapos gusto niya iba. Kasi ayaw niya yung nandun sa harap. Kasi kinakabahan siya, nanginginig siya. So sinabi niya, yun yung background ko na sinabi niya. Tapos bigla ko siyang i-message niya, Jet, pwede ka ba maging host? Tapos event pa. Kailangan niya mag-ano, di ba? Kapag host ka, kailangan energetic ka. Kahit lungkot-lungkot ka.
kaya nanghihina ang mga buto-buto mo, kailangan energetic ka pag host ka. And which that kind of requirement is hindi si Jet. And yet, nag-yes si Jet. Amen? Amen po ba? Why? Not because gusto ni Jet na mag-shine siya doon. Because the Lord has already touched his heart. Na kahit mahirap ang isang gawain, kaya mo, kasama mo kasi ang Diyos. Amen. Kaya mo, hindi ka nag-iisa. Amen. Kaya mo because the Holy Spirit can guide you, empower you. Amen. Kahit saang sitwasyon, kahit hindi ka qualified, pag nandyan ang Holy Spirit at empower you, you will be empowered and ready for the job. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, siyasatin nyo ang iyong sarili. Alam ko, meron sa inyo ayaw mag-ministry. Feeling nyo hindi kayo qualified, hindi kayo ready, ayaw nyo pa. Sinasabi ko sa inyo, walang makakapigil sa plano ng Diyos. Amen. Kung gusto kanyang gamitin, gagamitin kanya. Amen po ba? So pag may nakita ka ng pwede mong gawin sa church, so good. So good na, wag nang patumpik-tumpik pa. Amen po ba? 2025 na, mga kapatid, gising na. Amen. So, palapakan ulit natin ang ating Diyos sa buhay ni Brother Joji at ni Brother Jet. Nakaka-inspire po. And finally po, itong picture na to, yung Songs of the Redeemed. Alam nyo po ba, imagine nyo po, the Holy Spirit is ginamit tayo, transform ang mga ordinary songs to songs of the redeemed. Amen? Para baguhin ang mensahe ng mga typical, normal na mga kanta at baguhin ito, i-transform totally. Amen? And make it a song that talks about God's love, God's sacrifice, about sin and the penalty of sin. And the solution is Jesus Christ. Amen. What a story. Imagine nyo po yun, ordinary song turned into a powerful song because the Spirit, the Holy Spirit, guided the church. Amen. We were revived. We are empowered. Yung talino, hindi yan basta-basta nakukuha kung saan-saan. Ang tunay na talino nanggagaling sa taas at ibinaba sa Christ of all ages. Amen? Para maging matalino tayo sa mga salita, sa mga events na gagawin natin, at lahat ng yon is to glorify God. Amen? Lahat ng yon, may purpose yung mga yon. And it all goes back to God. Amen? Hindi po sa atin. Amen po ba? Na-excite po ba kayo kung ginagawa ng Diyos sa buhay natin sa Christ of all ages? Nakikita niyo po ba ng malinaw kung gaano tayo kamahal ng Diyos? At gaano siya gumagawa ng paraan para po sa atin, para patunayan niya na siya ay makapangyarihan. Amen? Hindi po pwedeng story-story lang. Dapat nararanasan. Amen? Amen. So key lesson, when the Holy Spirit brings new life, God's people become fruitful workers. Amen? Nagiging fruitful workers. They become brave in sharing the good news, faithful in doing good works, and generous in planting seeds of righteousness. Amen. Nagiging masipag. Kapag nandyan ang Holy Spirit, it brings new life. Nagiging masipag pala yung mga manggagawa ng Panginoon. Nagiging matatapang. Nagiging mas generous. Amen. Mas nagiging matatalino. Number 3, the Holy Spirit as the living water. Sinusustain tayo sa panahon ng krisis. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. The Holy Spirit enables believers to flourish spiritually even in the times of drought, chaos, or national crisis. Nagiging matapang sila sa... Ibig sabihin po niyan, tinutulungan tayo ng banal na espiritu na lumago sa pananampalataya kahit sa panahon ng tagtuyot, kaguluhan at krisis sa ating bansa. Alam niyo po ito, gusto pong ipakita sa inyo yung picture ng nangyari sa Pilipinas, sa ating bansa. Nakalagay dyan, at least 44 Filipinos abroad on death row. More Pinoy families went hungry in third quarter. Next week, tataas yung mga
fuel, yung mga gas, kerosene, tataas ng at least 4 pesos. Sabi sa balita, yung mga tayo ang bansang nagbenta ng napakaraming ginto. Amen? Sa dami po na nangyari sa Pilipinas, diba, kaguluhan, chaos, di natin maintindihan. Ang dami nangyaring di maganda. Nagkakaroon pa rin po tayo ng pag-asa. Amen? Yung nagkakaroon pa rin po tayo ng quietness and inner rest na tinatawag. Yung quietness and inner rest is because we trust and we have confidence in God, not in human system. Amen? Alam niyo po, ngayon, ang dami nangyari sa Pilipinas. Nakukwento ko rin sa inyo na yung maraming investor, yung umaalis sa Philippines, doon na lang sila sa Indonesia, sa Vietnam, Malaysia, nag-i-invest. Ganun pa man, I'm confident and even I have this inner peace because we have God. At laging sinasabi ng Panginoon. In fact, ang makita nyo po kung familiar kayo sa Facebook ko, na kung saan-saan pa ako napunta lately to meet investors. Kung ayaw nila dito, ako lilipad dun. Diba? To convince them to invest in the Philippines. Natutuwa ako sa Panginoon sapagkat yung dapat mangyari is magkaroon ng wala akong activities. Diba? Kasi wala nga gana yung mga investors. And yet, ang ginawa ng Panginoon, I fly to China, to Abu Dhabi, to Korea, and all, para po magkaroon ng tuloy-tuloy na trabaho. Amen? Kasi pag nasa Diyos ka, protektado ka. Amen? Kahit magulo ang paligid, i-bless ka pa rin ng Panginoon. Something unusual eh. Di ba? Parang, ba't ganun? Akala ko ba walang mga investors? Ba't nandun siya? Kasi po ang Diyos, ako ang nangyari kaguluhan, opposite yung ginagawa niya eh. Amen? Ine-expect ng tao na magfe-fail ka na, wala ka ng patutunguhan, may Diyos ka. Merong pag-asa, merong mga opportunities. Amen? Peace is not a product of politics or possessions. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, magkagulo man ang mga politika, wala dyan ang kapayapaan natin. Ang kapayapaan natin ay nasa presensya ng Diyos. Amen? Kaya wag po tayong kabahan, wag po tayong mag-worry. Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga opportunities para mas sumagana ka pa sa isang lugar na tuyot. Amen? Makita pa ng ibang tao na nagtatagumpay ka sa kabila ng kaguluhan. At makita nila na nagtagumpay ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Lagi nating tandaan kung kanino natin ibibigay yung glory. Amen? Amen. Peace is the fruit of the Spirit and of walking with God. Amen? So, ebidensya to. Ang pagkakaroon mo ng kapayapaan sa iyong puso, ay ebidensya siya na nasa iyo ang Holy Spirit. Amen? At ito rin ay ebidensya na ikaw ay naglalakad kasama ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi hindi mo pwedeng pikiin din yung peace ka, na okay ka lang. Siguro sa ibang tao, pag nandiyan yung tao, okay ka. Pero paano pag mag-isa ka na lang? Diba? Mas natitest ang kapayapaan kapag mag-isa ka. Amen? Hindi yung pinoproject mo sa ibang tao. Amen? In crisis, we don't merely wait for better leaders or systems. We draw deeply from the living water within us. Sa panahon ng krisis, hindi lang tayo naghihintay ng mas mabubuting leader o sistema. Umuhugot tayo ng lakas mula sa buhay na tubig sa loob natin. Amen? The Holy Spirit sustains us even in the middle of chaos. Sa bansang Pilipinas, kapatid, hindi tayo maasa na may bagong leader na susulpot. Amen? Na mas okay na leader. Amen? Of course, pinagpipray natin yon. Pero nandun ba yung pag-asa natin sa taong yun? Hindi. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Kung ano mang gawin niya, kung sino mang ilagay niya, magtitiwala tayo sa Kanya. Sapagkat at the end of the day, God has good plans for us. Amen. Hindi man natin maintindihan ngayon, but eventually, we will understand and say that the Lord is always good. He is indeed good. Makikita natin in the past na hindi natin naintindihan. Pero patutunayan ng Diyos na hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na mabuti noon, ngayon,
at magpakailanman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. So just to conclude, Isaiah 32:15-20 promises that when the Spirit is poured out, number 1, wilderness become a fruitful field. Amen. Natuyot man, kayang i-revive. Nawalan man tayo ng mahabang panahon ng activities para sa youth, kayang gawa ng Diyos ng paraan yan. Mag-i-install ng mga bagong leader, mas excited na leader. Amen? Kasi i-revive ng Diyos. Mahal niya ang Christ of all ages. May plano siya. Amen? At pag na-recognize na natin na nandyan na, kumikilos ang Diyos, sumunod ka na. Amen? Sayang. Next, righteousness brings peace. So may transformation sa buhay. Yung sa evangelism team, umiikot sa West Camias para ipaliwanag sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Amen? Paano ba nade-demonstrate ang pagmamahal ng Diyos? Diba? Lahat tayo deserve pumunta sa impyerno. And yet, in-extend ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Binigay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dahil binigay mo na ang pagtitiwala mo sa ating Panginoong Jesucristo, makakaasa ka na darating ang panahon na tayo ay pupunta sa langit because of our Lord Jesus Christ. And God's people dwell in security. Amen? Kahit magulo ang kapaligiran, pag anak ka ng Diyos, and you have the power of the Holy Spirit, you will flourish, you will thrive, you will have many opportunities, and you will be successful. Amen? In many aspects of your lives. Amen po ba? Amen. May I ask the worship team, let's sing this song. And let's ask the Holy Spirit to continue to revive us, to empower us. And I have a special request that when we reach in the song that talks about the land, our country, please remember our flag. Amen? Let's pray for the country, for the Philippines. Alam niyo na po, nagpe-pray po tayo sa Pilipinas, di ba? Every week. Ito po this time, let's pour our hearts. Amen. Sapagkat hindi na po maganda talaga ang nangyayari sa ating bansa. And we will not accept it. Amen? We will talk to the Lord. We will beg to the Lord. Amen? To revive this dying land. Amen? For His glory. Amen. Let's all stand. Let's sing this song. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit of your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care
sing this song. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon 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 me. Hallelujah. Amen. Lord, let your rain fall upon us. Yes, Lord. Let your rain fall upon Christ of all ages. And this morning, we ask for a special prayer, for a special favor for the Philippines. Restore this land. Restore the Philippines, Lord. Lord, we've been praying for the Philippines every week. It's been in our hearts, Panginoon. And we are not happy of what we see in the Philippines. And we know na maraming Pilipino na kasama namin na naghihirap. And we are not happy, Panginoon, na nakikita ang mga kababayan namin na naghirap sila, Panginoon. You cared for us. And so we care for our fellow Filipinos, Panginoon. Ikaw ang nagturo sa amin. Ikaw ang nagparanas sa amin kung paano mo kami ingatan, paano kami i-bless, Lord, paano mo kami protektahan, Panginoon. At dahil naranasan namin ito, Panginoon, hindi namin maiwasan na maging ganun din ang puso namin sa kapwa naming mga Pilipino, Panginoon. But Lord, we know that we are limited of what we can do. But you, our God, has unlimited power to bless the Philippines and to transform the Philippines and to change the direction of the Philippines, Lord. This morning we pray, transform our country, restore this land, remove all the corrupt officials, Panginoon, with no good intention para sa aming bansa, Panginoon. Alisin mo na sila, Panginoon. Naghirap na kami ng mahabang panahon sa kanila, Panginoon. Masyado na namin silang pinagbigyan, Panginoon. And this time, we will not allow it anymore. We ask you for a transformation in this country. Bless the Filipinos, Panginoon, in this country. And even, Lord, ang mga Pilipino sa ibang bansa, pagpalain niyo sila. Protektahan niyo sila, Panginoon. Ingatan niyo sila, Panginoon. At lahat ng mga Pilipino ay pagpalain mo. Pasaganahin mo ang buhay ng bawat Pilipino, Panginoon. And special prayer for all the members of Christ of all ages. Thank you so much, Lord, for reviving us. Thank you, Lord, for installing new leaders para sa church. Thank you, Lord, for giving us wisdom. Thank you for empowering us, Panginoon. Thank you so much for all the success that we have experienced sa church. Maraming salamat po sa paggamit mo sa amin para sa inyong kapurihan at sa inyong plano. We are humbled by the fact that it is only by grace na nakakasama kami sa church. It's only by grace na pinili mo kami. And it's only by grace that we can stand here today to serve you.
Thank you so much. All the glory and honor belongs to you. Kingdoms, Panginoon, power belongs to you. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.